So magandang araw kabola. Sa video nito pag-uusapan natin kabola. Ito nga pong nangyari kay Kevin Kiambao kabola. Na pumunta nga po dito po sa Amerika kabola. Na pag-uusapan natin of course ang isang magandang news no. Para po sa paparating na 2026 PBA draft. So may hindi pa nakasubscribe pa naman po yung subscription button. So officially kabola, si Kevin Kiambao hindi nga po siya nakasali sa Summer League team kabola ng Sacramento Kings, which is assistant head coach doon si Coach Jimmy Alapag kabola. And of course, ang mga kapwa nating Pinoy, galawang kanal na naman sila kabola, di ba? Pinutakti ng comments kabola yung FB page ata ng Sacramento. So, of course, hindi na yung nakagulat kabola sa mga kababayan natin, di ba? Ugali na yan kabola naman, kultura na yan kabola, di ba? Of course, Pinoy pride, and of course, pag nakikita natin yung mga ganito na failure kabola, and of course, love naman siya ng community or love naman po siya ng mga Pinoy, kaya naman talagang pinaglalaban siya kabola. Pero overall, of course, it's still a negative in a way, diba? Although it shows kabola din naman yung ating pagiging prideful sa mga athletes po na ito kabola. Pero overall, ang tanong naman dyan is Kevin Kiambao really not that good enough to be at least even a part of a Summer League team kabola. Marami pong mga analysts kabola na Pilipino ang nag-argue that he is capable of being part of sa NBA Summer League. And for me naman, actually, kabola, di ba? Summer League is Summer League for a reason, di ba kabola? May marami ng player na naglaro dyan kabola na yung skill level is way lower than him. Pero in reality kasi kabola, hindi din naman kasi talaga, kumbaga, nag-i-stand out, di ba? And number one reason dyan talaga is yung size po ni Kevin Kiambao. Ibang usapan kung halimbawa 6'8 siya, tapos ganyan yung mga galawan niya. Ibang usapan yun. Pero again, this guy is 6'4 kabola, 6'4", 6'5", and that's wing, guard wing kabola, ang posisyon na yan kabola. And let us be honest kabola, yung passing niya and the scoring and shooting kabola, of course, obvious na yan na ginagawa sa mga posisyon na yan. And if you are not elite kabola, diba, sa region mo, talagang medyo hindi ka rin naman talaga or walang assurance kabola na mabibigyan ka ng opportunity kabola. Now, Bo Belga kabola, of course, disappointed siya dito po sa pagkatalo na naman po ng rain or shine kabola. May konting pagsisisi sa sarili niya, diba, kasi nga po hindi siya nakalaro kasi nagkasakit siya kabola. Pero overall, of course, wala talagang mas talented lang yung TNT kabola di ba? Yun basically yung point kabola. Of course, Belga with his veteran kabola talagang may tutulong din naman sana kabola. Pero overall, of course, rain or shine, we're still hopeful that they find the right trade kabola, the right changes kabola para po mas maging maganda pa po yung next nilang kampanya. Now, good news for the 2026 PBA draft is wala na pong iba kundi ito pong statement ni Dwight Ramos kabola, stating that the possibility now kabola of him joining the PBA, if not this year, so we'll see, maybe next year kabola. So there's there now. So ang unang pinakamaganda sa akin dito, mukhang ang gusto din talaga nitong si Ramos is ang last niyang liga lalaroan is PBA. Very good news for me kasi si Dwight Ramos, if you remember po, take on a draft and maybe even half level higher pa kabola. Basta, of course, we know Ramos, hindi lang yan sa in-court kasi yung dadalhin nito, pati off the court. Marketability kabola. Kilala na yung Ramos, of course, the face value. So, sobrang laki nito kabola. He will be something kabola. Something very, very huge kabola if he end up really joining the PBA draft next year. So, for me, sa mga teams dyan kabola, they should really think about tanking for him. Pero, of course, alam naman natin na maging main issue dito is kaya mo ba siyang pasweldohin kabola? Mga ba, super game mo, sasali kaya talaga si Ramos next year? Comment lang po, so ba?